Magandang araw mga kabayan. Ngayon, trading using AI versus experienced traders. Sino nga ba ang mas magaling? Welcome sa Risky Game by Kabayan Trader. Uso na ngayon ang AI trading. Mga bots ang nagte-trade ng stock ng automatic o ipapa-analyze sa mga AI applications. Pero ang tanong, kaya ba nilang talunin ng experienced traders na kagaya natin? Sa video na to, aalamin natin sino ang mas magaling, AI o human trader. Tara, simulan na natin. Ano ang AI trading? Kapag sinabi nating AI trading, ibig sabihin gumagamit ito ng algorithms at machine learning para mag-trade. Mabilis mag-scan ng libo-libong stocks, kaya mag-decide ng buy o sell ng walang emosyon, gumagamit ng data ng patterns para kumita. Halimbawa, mga robo-advisors o mga trading bots na kayang bumili, magbenta ng stocks sa sobrang bilis. O kaya naman ipapa-analyze ito sa isang AI applications. Pero hindi ibig sabihin na laging tama ang AI. Minsan nagkakamali rin, lalo kapag biglang nagbabago ang market. Ano naman ang experienced trader? Sa experienced trading, ikaw mismo ang nag-a-analyze ng mga charts, news at price action. Ang kaibahan, may instinct at gut feel ang mga traders. Alam kung kailan hindi susunod sa mga indicators. Marunong magbasa ng market sentiment. Halimbawa, minsan kahit bullish sa indicator, nararamdaman mo na fake breakout lang yan. Kaya hindi ka pumapasok. Yan ang power ng experience. So, sino nga ba ang mas magaling? Tingnan natin ang mga pros and cons. Okay. Sa AI trading, so mabilis kumilos, mga microseconds yan, agad-agad yan kasi nga naka-auto sila, kaya mag-process ng malaking data. So hindi ka mukha ng mga experienced trader na check mo isa-isa, titingin, pero sila mabilis lang mag-process. So walang emosyon, mahina kapag sobrang volatile. Sa experienced trader naman, flexible, kaya mag-adjust. So, minsan mapipil mo yan na kailangan huwag padalos-dalos. Yan. May instinct at gut feel, biglang bumababa. Marunong maghintay at mag-analyze. Pareho silang may strengths, no? Pero may mga bagay na hindi basta kaya ng AI. Kaya ng reading between the lines. Kailangan talaga ng experience. Halimbawa, may Fed announcement o malaking balita. Pwede magpanik ang mga AI bots dahil sobrang bilis ng galaw ng mga presyo. Pero ang human trader, alam niyang hintayin muna matapos ang news spike bago magdesisyon. Diyan lumalabas ang advantage ng human experience. Para sa akin, best combo ang AI tools at human traders. Gamitin ang AI para sa data analysis kasi nga mas mabilis sila mag-analyze. Pero ikaw pa rin dapat ang may final decision. Halimbawa, gamit tayo ng AI application para makapag-analyze lang, no? So, itry natin ipa-analyze sa kanya itong stock na to, no? Siya yung nangunguna ngayon sa market, GITS. Pa-analyze natin sa ChatGPT. Okay, print screen natin. Tapos, print screen natin. Tapos, pa-analyze natin. Ayan. Gawin natin yung chart. Pa-analyze natin sa ChatGPT. Okay. Ayan. Analyze this GITS stock. Mali pa yung spelling natin, no? Analyze, pero kaya na ng yan. Ayan. So kung mapapansin mo, magbibigay siya ng mga pwede mong gawin. So, i-analyze niya, tapos magbibigay siya ng advice, tapos saka mo i-enter kung ano yung stop loss mo, target price mo, ganun siya. Kung sa day trading, hindi ko siya gagamitin kasi nga kailangan ng mabilisan, tapos kailangan talaga mag-feel mo na
totoo yung pag-angat niya, no? So palagay ko mas gagamitin ko ang AI kung magde-decision na ako na mag long time investment at si AI na ang bahalang mag fundamental analysis. Pero sa day trading, mas pagtitiwalaan ko pa din syempre ang experience. Okay? So ikaw kabayan, papayag ka bang pagkatiwala ang pera mo sa AI bots? O mas kampante ka na ikaw mismo ang nagtitrade? Comment mo sa baba kung ano side ka. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Dito sa Risky Game by Kabayan Day Trader, lagi natin pinag-uusapan ng totoo. Walang hype, walang takot. Kita-kits sa next video.